Magandang araw mga boss, check upin ko lang itong brake pad ni customer kung okay pa yung kapal niya. Dahil nga nang niroad test ko itong sasakyan niya at nagpreno ako, meron siyang sipol. Pag makapal pa naman itong brake pad mga boss, pwede linisan ko lang yan. Pero pag manipis na, ipapar-schedule ko na ito kay customer kung kailan namin papalitan ng brake pad. Pihitin ko pa kalan itong manibela mga boss para maluwag kong matanggal itong brake caliper. Sa pagtanggal naman ng brake caliper mga boss, gagamit lang naman kayo dyan ng socket wrench sa number 14 para maluwagan nyo yung 2 bolt na number 14 dito sa brake caliper. At pag naluwagan mo na yung 2 sliding pin bolt, pwede mo nang tuluyan tanggalin yan. Ayan na mga boss, tanggal ko na. Tapos ito naman brake caliper, iangat mo na yan para makita mo na itong brake pad. Kung mapapansin nyo dito sa brake pad, meron siya nakalagay na 2 return spring compression. Tanggalin yan mga boss. Pag natanggal nyo na yan, pwede nyo nang isunod sa tatanggalin itong brake pad. Ayaw lagyan ko ng pwersa. Yun. Halos kalahati pa naman itong kapal ng brake pad niya, kaya lang parang naaagnas na. Simula kasi nung nabili itong sasakyan, hindi pa daw nagpalit ito ng brake pad. Ito pa yung isang brake pad niya mga boss, tinanggal ko na rin. Kung makikita nyo, ganun din. Parang naaagnas na itong brake pad niya dahil nga sa sobrang tagal. Ayan mga boss, kikita nyo, nagbibitak-bitak na siya. Kaya pag nasa biyahe ka, tinapakan mo itong brake pedal, makakarinig ka na dyan ng sipol. Isprayan ko muna itong rotor disc niya ng brake cleaner mga boss dahil nga sa itong brake pad, hindi ko muna yan papalitan. Pwede ko pa naman yan makuha sa linis. Pangalawa, check up pa lang naman ang usapan namin dito ni customer. At sa nakita ko naman dito sa brake pad niya, hindi pa naman in danger, kaya pwede pa yan makuha sa liha. Pwede kasi yung bitak nito mga boss, hindi yan umabot hanggang sa ilalim. Pwedeng dito lang yan sa ibabaw. Nasa pagliha na gagawin ko, matanggal ko itong bitak dito sa ibabaw ng brake pad niya. Ayan na mga boss, kung makikita nyo, kuminis na itong brake pad ni customer at pwede ko na yan ibalik. Pag ganyan mga boss, hindi na makakapag-produce ng ingay yan pag nagpreno. Dahil okay na yan, dito naman ako sa isa pang brake pad ni customer. Same procedure lang mga boss, liahin nyo itong ibabaw ng brake pad hanggang sa yung bitak o yung mga gasgas ng brake pad niya matanggal. Itagilid ko itong brake pad mga boss, o diba? Medyo kalahati pa siya At dahil sa nalinis ko naman itong brake pad, gagamit ako dyan ngayon ng brake cleaner para kung sakaling may kumapit na malagkit dito sa brake pad, mawas out nitong brake cleaner. Nakita nyo naman mga boss yung paglinis ko ng brake pad gamit itong brake cleaner. Basic na basic lang naman yan. I-spray nyo lang yan. Ganun lang. Tapos okay na. Kaya kung kayo yung gagawa ng preno ng sasakyan nyo, huwag kayong kabahan. Kasi pag kinabahan kayo, nako, baka mas mapalaki pa yung gastos nyo. Napansin ko itong brake pad clip niya mga boss nalalaglag. Kaya ibubuka ko yan para pag ibinalik ko yan dito sa brake caliper holder, masikip na siya. Ganoon lang naman ang diskarte yan mga boss. O, diba binuka ko? O, ipapasok nyo ngayon. Dahil sa bumuka yan, hindi mo yan maipapasok ng kamay mo. Gumamit ka ng plier, paluin mo para pumasok siya. O, hindi na siya nalaglag. At dahil okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong brake pad. Sa paglagay naman ng brake pad mga boss, madali lang yan. Kita nyo diba dito sa brake caliper holder niya, meron siyang guide. Taas baba, meron siyang gatla. Itapat mo dyan ngayon itong brake pad mo. Pag naitapat mo na siya, tsaka mo ngayon itulak. O, di ba? Pasok na. Ganun lang siya kadali mga boss. Basic na basic. O, lipat naman ako dito sa kabilang side sa pagkabit ng brake pad. Gaya ng dati mga boss, dito sa brake caliper holder, meron niyang gatla. Itapat mo itong brake pad. Pag tumapat na siya, tsaka mo ngayon idin itong brake pad para pumasok na. O, di ba? Ganun lang Di ba? Basic na basic. Kung ipagawa mo pa yun sa iba, nako po. Linisan ko na nga lang itong sliding pin bolt mga boss. Sprayan ko yan ng brake cleaner tapos punasan ko yan ng basahan. Na pag okay na, napunasan mo na itong 2 sliding pin bolt, pwede mo na ngayon ilagay itong 2 return compression spring niya. Itusok niya lang itong return spring niya mga boss dito sa butas ng brake pad. Meron talagang nakaredy yan na pagsasalpakan kayo. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper. Dahil nga sa bubuka itong brake pad mga boss dahil sa return spring niya, kaya kailangan alalayan yung itulak yung brake pad papasok para itong brake caliper mailagay nyo siya. Siguraduhin nyo lang na mailapat nyo ng maayos itong brake caliper. At ito namang 2 sliding pin bolt, pahiran nyo ng kaunting grasa mga boss bago nyo ilagay dito sa brake caliper holder nya. Importante kasi mga boss na itong sliding pin bolt
nag-aatras abante yan dito sa loob ng brake caliper holder pag inilagay mo na siya dito sa brake caliper. At pag naipakapit mo na sa thread niya itong sliding pin bolt, gumamit ka na ngayon ng socket wrench na number 14 para ma-final mo na yung higpit dito sa dalawang sliding pin bolt mo. At dahil sa okay na yan mga boss, pwede mo na ngayon ilagay itong gulong. Idiretso mo na ulit itong manibela. Sa paglagay naman itong gulong mga boss, siguraduhin nyo yung mga nut nyan na higpitan nyo siya ng maayos. Siya nga pala mga boss, dito sa kabilang side ng gulong ni customer sa paggawa ng preno. Siya na mismo yung pinagawa ko para magkaroon siya ng experience. So far mga boss, nagawa niya naman yun ng maayos. Kaya dito naman ako ngayon sa pag-adjust ng handbrake. Kung makikita nyo mga boss, itong handbrake niya mataas na pag hinila mo tingnan nyo, di ba? Mataas na siya. Ibababa ko yung mga boss, tapos hilahin ko yan, ang haba na niya Kaya, yan naman ngayon yung gagawin natin. Actually mga boss, ganun pa rin. Basic pa rin yan. Kumbaga, kayang-kaya nyo yan mga boss. Siyempre, una sa lahat mga boss, dapat naka-release yung handbrake, tapos nakaangat itong gulong, tapos gamit ka ng impact wrench mo para matanggal mo yung mga nut dito sa gulong. At pag natanggal mo na yung mga nut, pwede mo na ngayon i-pull out itong gulong, di ba? Tsaka ka ngayon gumamit ng ball hammer, paluin mo itong brake drum para pag nakalug yan, luluwag yan at madali mong matanggal itong brake drum. Itapat ko itong camera mga boss dito sa brake shoe para makita nyo. Dahil sa makapal pa naman itong brake shoe mga boss, gumamit ako dyan ng sandpaper. Niliha ko itong brake shoe para yung tubigas dito sa ibabaw ng brake shoe nyo matanggal. Pati itong brake drum mga boss. Importante na malinis mo rin yan. Gagamit ka lang naman dyan ng liha mga boss para yung kumapit na kalawang dito sa brake drum matanggal. Hindi naman kailangan mga boss na matagal sa pagliha. Medyo mapakinis mo lang itong brake drum, pwede na yan. Tsaka mo ngayon itaktak itong brake drum para yung kalawang matanggal. At kung sa palagay mo natanggal na yung kalawang pati yung alikabok dito sa brake drum, spray mo na yan ng brake cleaner mo. Para kung may langis at malagkit na kumapit dyan, mawasa out nitong brake cleaner. Pag okay na, pati itong brake shoe mga boss, i-spray mo rin yan ng brake cleaner kasama itong backplate nya. Dahil sa mas importante na ma-spray mo yan para kung may kumapit nga na langis at malagkit dito sa brake shoe mo matanggal. At pag malinis na yan, gumamit ka ngayon ng flat screw. I-adjust mo na ngayon yung preno mo dito sa brake adjuster nya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ayan yung brake adjuster nya. Ayan yung sinisikwat ko. Pihitin nyo lang siya pababa. Pati yung handbrake nyo mga boss, pag nag-adjust kayo sa brake adjuster, kasama na yun. At dapat naman pag nag-adjust kayo ng preno nyo, wag naman masyadong mahigpit kapag inilagay nyo itong brake drum. Importante na pag naipasok mo itong brake drum, suwabe siya, ganyan O kaya naman, naiikot mo itong brake drum. Nakita nyo mga boss, napakasimple lang pag nag-adjust kayo ng preno ng sasakyan nyo kung ganitong klase. Kaya wala naman kayong dapat na ikatakot, lalo na kung naka-insured naman kayo. Okay na okay yun, walang problema. Joke lang yun mga boss. Basta tandaan nyo, bago kayo magsimula magtrabaho or mag-DIY ng sasakyan nyo, matuto kayong manalangin sa Diyos. Humingi kayo sa Kanya ng tulong para may kasama kayo. Check upin na natin itong handbrake kung umiksi na ba siya pag hinila. Ayan na mga boss. Di ba? Maiksi na siya. Ulitin ko mga boss, sa kabilang side sa paglinis ng preno at pag-adjust ng handbrake, si customer na yung pinagawa ko. Kaya tig-isa kami. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!